Hello po everyone! Ang sermon natin ngayon ay tungkol sa awit tungkol sa ubasan. Bago po tayo magsimula, babasahin natin ang ating Bible verse. 1, 2, 3. Sinabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Isaiah chapter 6 verse 3. Amen. Ang kwento ngayon ay tungkol kung paano nakita ng Diyos ang espiritual na kalagayan ng Israel bilang isang bansa. Isang araw, may isang magaling na magsasaka na masagana at magandang lupain. Ano ang dapat kong itanim sa mataba at magandang lupain na ito? Sabi niya. Oo, dapat akong magtanim ng puno ng ubas. Maybe favorite niya yun. Magtanim ng magandang puno ng ubas sa magandang lupain at magbunga ng mabuti. Ito ang dream niya. Nagpasya ang magsasaka na magtanim ng ubasan sa kanyang lupain. Kaya hinukay at hinukay ng magsasaka ang lupa at pinulot ang lahat ng mga bato dito para magtanim siya. Nagtanim siya ng pinakamagandang baging ng ubas. Nagtanim siya ng maraming puno ng ubas sa kanyang lupain. Inalagaan niya ito ng mabuti. Sa gitna naman, nagtayo siya ng isang bantayan upang bantayan at protektahan ang ubasan. Binantayan niya ito sa umaga at tumingin din siya sa tanghali at binantayan din niya ito sa gabi. Ang magsasaka ay umakyat sa bantayan araw-araw upang protektahan ang ubasan, ngunit hindi lang ito ang ginawa niya. Nagpahukay pa siya ng balong pisaan. Maaaring gumawa ng wine sa pamamagitan ng paglagay ng mga ubas sa pisaan. Matapos, pisilin ang mga ubas. May masarap na wine na! Wow! Excited na siya, oh! Dahil nagtanim siya ng pinakamagandang puno ng ubas, gaano kayang masarap ang bunga. Ang magsasaka ay nasasabik sa pag-iisip tungkol dito. Naghintay siya hanggang ang mga ubas sa wakas ay nakasabit sa baging. Hala! Bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Anong nangyari dito? Alam niyo ba bakit? Kala ng magsasaka, maganda ang bunga ng ubas. Pero hindi pala. Nagtaka siya at nag-isip, ano pa ba ang aking nakalimutang gawin sa aking ubasan? Bakit hindi masarap pero maasim ang mga ubas? Lahat po. Ano ang natutunan natin ngayon? Ang lasa po ba? Hindi. Ito ang story. Ang magsasaka dito sa kwento ay ang Diyos at ang mga ubas ay mga tao. Again, magsasaka ay ang Diyos at ang ubas ay ang mga tao. Kung paanong inaasahan ng magsasaka ang mabubuting ubas, inaasahan din ng Diyos ang mabubuting bunga mula sa atin. Ano nangyari dito? Ang pagkabibgo sa ubasan na ito ay hindi dahil sa Diyos, dahil ginawa niya ang lahat upang lumago at mabunga ng mabuti. Ngunit, nakakita ang Diyos ng masamang bunga sa mga puso natin, sa mga puso ng mga tao. Ang mga puso at isip ng mga tao ay makasalanan at mayabang. Lasing sa mundo, kaya hindi natututo. At
nagsasagawa ng kanyang pagtuturo. Hindi naniniwala sa sinabi at itinuturo ng Diyos at sa atin, hindi natin ito ginagawa sa ating buhay. At ang mga tao ay naniniwala sa mundo, sa mga ibang tao at pamahiin, pero sa Diyos, hindi. O mas naniniwala tayo sa mundo kaysa sa Diyos, kaya malungkot ang Diyos. At ang mga tao, ayaw tanggapin ng mga tao ang salita ng Diyos. Pero, ang salita ng Diyos lamang ang makapagtutuwid sa atin. Ito ang sukatan ng katuwiran at moralidad. Nais ng Diyos na makahanap ng isang masunurin na saloobin, paglilingkod at kabaitan sa iba ng buong puso. Para ang verse from Psalms chapter 51 verse 10, "Create in me a pure heart." Para ang Bible verse natin, banal na banal si Yahweh. Kaya nga tayo din, dapat din tayo maging banal, masunurin at mapagmahal sa iba. Now, before we end, let's read our Bible verse. Sinabi nila sa isa't isa ang ganito, "Banal, banal, banal si Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalwalhatian." Amen. Now, we're gonna proceed to our quiz time. Please send yung mga sagot nyo sa mga children teachers nyo sa FB, Facebook, message. Let's start. Question number 1. Sino ang magsasaka at mga ubas? A. Diyos at mga anghel. B. Diyos at mga tao, tayo. C. Mga tao at makasalanan. D. Mga tao at prutas. Please send yung sagot nyo sa mga teachers nyo. A, B, C, or D. Ano kaya ang sagot? Question number 2. Naghintay ang magsasaka hanggang may bunga na ang ubasan niya. Pero ang ubas ay A. Masarap, B. Malaki, C. Maasim, D. Matamis. Ano po kaya ang sagot? Please send your letter to your teacher. Question number 3. Ano ang katuwiran? Magpapatuwid sa atin at nagtuturo ng moralidad at pagmamahal ng Diyos. A. Salita ng Diyos. B. Salita ng tao. C. Salita ng bayani. D. Pamahiin. Ano po kaya ang tamang sagot dito? Please send yung sagot nyo to your teacher. And, kung sinagot nyo na po lahat, ang mga teachers nyo, kung may mali kayo, we will tell you ano po ang tamang sagot. So, dito po natin matatapos ang ating sermon today.